Welcome back to the show. Ang kwento po nating ngayon ay kwento sa Moraita, Manila tungkol kay Emma at Mang Kanor at Tony. Si Emma ay isang tubong albay na nagpunta ng Maynila upang mag-aral at siya ay kasalukuyang nagtatrabaho as a barista sa isang tanyag na coffee shop. Isang gabing tahimik sa boarding house, habang ang lahat ay tila nahihimbing na, naiwan kaming magkasama ni Mang Kanor sa sala. Nararamdaman ko ang tensyon at ang lalim ng aming mga titig. Dahan-dahan, hinawakan ni Mang Kanor ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang paanyaya na bitawan ko na ang lahat ng aking pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, wala akong naramdamang takot, kundi isang matinding pagnanais na manatili sa kanyang piling. Hindi na ako nakatanggi dahil ang puso ko mismo ang sumasigaw ng pagsang-ayon. Hinayaan ko ang aking sarili na magpaanod sa agos ng nararamdamang ligaya. Ang bawat haplos niya sa aking kamay ay tila pangako ng seguridad at pagkalinga. Tuloy-tuloy kaming naglakbay sa mundong kaming dalawa lamang ang nakakaalam, malayo sa ingay ng Moraita at sa mapanghusgang mata ng lipunan. Iyon ang gabing tila tumigil ang pag-inog ng mundo para sa amin. Ang bawat tawa at bawat bulong ni Mang Kanor ay nagdadala sa akin sa isang lugar na puno ng kapayapaan. Damang-dama ko ang kanyang katapatan sa bawat galaw niya. Hindi ito basta emosyon lamang, ito ay ang pagsasama ng dalawang kaluluwang nahanap ang isa't isa sa maling panahon pero sa tamang pagkakataon. Ang ligayang nadarama ko ay walang katumbas at tila bawat segundo ay isang mahalagang bahagi ng aking pagkatao na ngayon ko lang natuklasan. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo kaming naging malapit. Ang kanyang mga kwento at ang aking mga pangarap ay nagsama sa isang magandang himig. Hindi ko akalain na ang isang simpleng landlord ay magiging dahilan ng aking ganap na kaligayahan. Sa piling ni Mang Kanor, naramdaman ko ang pagiging espesyal. Ang bawat sandali ng aming pagsasama ay puno ng respeto at pagmamahal na tanging kami lang ang tunay na nakakaunawa at nakakadama. Nang sumikat ang araw, baon ko ang alaala ng gabing iyon. Isang gabing puno ng ligaya na kailanman ay hindi mabubura sa aking isipan. Alam kong marami pang pagsubok ang darating, pero dahil sa hawak ni Mang Kanor sa aking kamay, handa akong harapin ang anumang bukas. Ang aming kwento sa Moraita ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa paghahanap ng kaligayahan sa gitna ng pagiging totoo sa sarili at sa nararamdaman ng ating mga puso. Nagbago ang lahat nang dumating si Tony sa boarding house, isang binatang mas bata at mapangahas. Isang hapon, habang ako ay naliligo, nahuli ko siyang naninilip sa siwang ng banyo. Sa halip na matakot, tila may kakaibang kuryenteng gumising sa aking pagkatao. Hindi ako nakapagpigil at hinayaan ko siyang manatili doon. Ang simpleng paninilip ay nauwi sa isang mainit na tagpo na hindi ko inasahan, isang lihim na simula ng masalimuot na ugnayan sa ilalim ng bubong ni Mang Kanor. Dahil sa gulo ng aking nararamdaman, gumawa ako ng isang mapanganib na schedule upang mapagbigyan ng dalawang lalaki sa buhay ko. 3 araw ang nakalaan para sa matikas at mapag-alagang si Mang Kanor, at 3 araw naman para sa mapusok at batang si Tony. Ang linggo ang tanging araw ng aking pahinga kung saan nagpupunta ako sa mall para kumain at magmuni-muni. Ang buhay ko sa Moraita ay naging isang laro ng pagsasalisi at pagtatago kung saan ang bawat hakbang ay puno ng panganib. Naging bisyo ko na ang madalas na pagliligo dahil alam kong laging nakasilip si Tony sa kabila ng dingding. Ang bawat patak ng tubig ay tila musika sa aming dalawa, habang si Mang Kanor ay walang kinalaman sa nangyayari. Madalas sumalisi si Tony sa aking silid sa tuwing wala ang may-ari ng bahay. Ang bawat sandali na magkasama kami ay puno ng kaba, dahil anumang pagkakamali ay maaaring maging mitsa ng pagsabog ng aming mga lihim sa loob ng siksikang boarding house na ito. Isang gabi, habang nasa schedule ako ni Mang Kanor, narinig ko ang mahinang katok ni Tony sa pader. Ang hirap magpanggap na maayos ang lahat habang ang puso ko ay hinahati ng dalawang magkaibang mundo.
Si Mang Kanor ay nagbibigay ng seguridad, samantalang si Tony naman ay nagbibigay ng matinding excitement. Ang kaba sa aking dibdib ay tila isang tambol na laging tumitibok ng mabilis, lalo na kapag nagkakasalubong ang dalawa sa kusina at kailangan kong umakto na parang walang nangyayari. Ang tensyon ay lalong tumindi nang mapansin ni Mang Kanor ang aking madalas na pagliligo at tila pagiging abala. Emma, parang lagi kang pagod at laging nasa banyo. Puna niya isang gabi. Kinabahan ako ng husto, ngunit nagdahilan ako na mainit lang ang panahon sa Maynila. Samantala, si Tony ay lalong naging agresibo sa paninilip, tila binabantayan ang bawat galaw ko. Ang schedule na ginawa ko ay dahan-dahang nagiging bilangguan ng aking sariling mga desisyon sa gitna ng murayta. Isang Sabado ng gabi na dapat ay schedule ni Tony, biglang umuwi ng maaga si Mang Kanor mula sa isang lakad. Muntik na kaming mahuli sa loob ng aking kwarto. Mabilis na nakapagtago si Tony sa ilalim ng kama habang pilit kong pinapakalma ang aking paghinga. Pagpasok ni Mang Kanor, naramdaman ko ang bigat ng kasalanan, ngunit ang takot na mabisto ay mas matimbang. Doon ko napagtanto na ang larong ito ay hindi na lang basta ligaya, kundi isang delikadong sayaw sa gilid ng bangin. Dumating ang araw ng Linggo, ang aking break day sa mall. Habang kumakain ako ng mag-isa, nakita ko si Sulami, ang asawa ni Mang Kanor, na laging nasa Hong Kong. Laking gulat ko nang makita ko siyang may kasamang ibang lalaki rin. Napangiti ako ng mapait. Tila bawat isa sa amin sa boarding house na iyon ay may kanya-kanyang itinatagong lihim. Ang sorpresa ng tadhana ay tila nagbubuklod sa amin sa isang web ng kasinungalingan na mahirap ng takasan habang tumatagal ang panahon. Pagbalik ko sa boarding house, kinausap ako ni Tony sa hagdanan. Emma, hindi ko na kayang makihati. Bulong niya ng may halong selos. Lalong naging komplikado ang lahat dahil ang schedule na 3 araw ay tila hindi na sapat para sa kanya. Samantala, si Mang Kanor ay nagsimulang magpakita ng mas higit na paglalambing, tila nararamdaman niyang may gustong umagaw sa akin. Ang bawat hati ng aking oras ay nagiging labanan ng dalawang lalaking ayaw magpatalo sa isa't isa. Isang hapon, habang naliligo ako at alam kong naninilip si Tony, biglang kumatok si Mang Kanor sa pinto ng banyo. Emma, ayos ka lang ba sa loob? Kanina ka pa dyan, tanong niya. Natahimik ang lahat, pati ang paghinga ni Tony sa kabilang panig. Iyon ang pinakamahabang segundo ng aking buhay. Napagtanto ko na ang bawat ligo ko ay isang paanyaya sa kapahamakan. Kailangan kong gumawa ng paraan bago pa tuluyang magkasalubong ang kanilang mga landas sa harap ng banyo. Sa kabila ng panganib, tila naging addiction ko na ang atensyong nakukuha ko sa dalawa. Ang schedule ay naging mas mahigpit, bawat minuto ay binabantayan ko. Kapag Lunes hanggang Miyerkules, tapat ako kay Mang Kanor, ngunit pagdating ng Huwebes, ang puso ko ay kay Tony na. Ang ligaya at kaba ay naghahalo sa bawat kagat ng oras. Ngunit alam ko sa sarili ko na ang ganitong klaseng istorya ay laging may nakagigimbal na katapusan na hindi kayang ayusin ng anumang schedule. Isang gabi, nag-inuman ang mga tenant kasama si Mang Kanor at Tony. Napilitan akong sumama para hindi mahalata ang anumang kakaiba. Habang nalalasing ang lahat, nakikita ko ang pasimpleng tinginan ni Tony at Mang Kanor. Tila may tensyong hindi maipaliwanag. Ang bawat baso ng alak ay nagdaragdag ng tapang sa kanila. Kinabahan ako na baka sa isang maling salita ay lumabas ang katotohanan tungkol sa aming schedule at sa mga paninilip na nagaganap sa banyo tuwing hapon. Nang malasing si Mang Kanor, muling sumalisi si Tony sa aking tabi. Aalis na ako rito kung hindi mo siya iiwan, banta niya. Ang sorpresa ay hindi ko alam kung sino ang mas mahalaga sa akin. Ang seguridad ni Mang Kanor o ang init ni Tony. Ang bawat hati ng aking damdamin ay tila dinudurog ako. Sa gitna ng murayta, nahanap ko ang sarili ko sa isang sitwasyong walang panalo. Ang ligayang hinahanap ko ay dahan-dahang napapalitan ng matinding takot sa magiging bunga nito. Isang araw, habang wala ang dalawa, hinalughog ko ang aking mga gamit at nakita ang isang lumang litrato ni Mang Kanor noong kabataan niya. Kamukhang kamukha niya si Tony. Doon ko natuklasan ang isang lihim na hindi ko inaasahan.
Si Tony ay anak pala ni Mang Kanor sa ibang babae bago pa si Sulami. Ang revelasyong ito ay parang isang sampal sa aking mukha. Ang schedule na ginawa ko ay hindi lang pala pagtataksil, kundi isang mas malalim at mas masalimuot na pagkakamali sa pamilya. Hindi alam ng dalawa ang katotohanan tungkol sa kanilang ugnayan. Lalo akong natakot. Paano ko sasabihin kay Mang Kanor na ang batang kinakalaban niya sa puso ko ay sarili niyang dugo? At paano ko sasabihin kay Tony na ang kinakainggitan niyang landlord ay ang kanyang ama? Ang bawat ligo ko at paninilip ni Tony ay naging simbolo na ng isang malaking kasalanan na mahirap nang hugasan ng kahit anong tubig. Ang ligaya ay tuluyan ng napalitan ng matinding pait at pagsisisi. Nagpasya akong tapusin ang schedule. Isang linggo, habang nasa mall kami para kumain, tinapat ko si Mang Kanor. Kailangan nating mag-usap tungkol kay Tony, panimula ko. Ngunit bago pa ako makatapos, dumating si Tony sa aming mesa, galit at handang makipag-away. Ang eksenang iyon sa gitna ng mataong mall ay naging simula ng pagguho ng aking mundo. Ang bawat tao sa paligid ay nakatingin habang ang dalawang lalaki ay naghaharap para sa iisang babaeng kapwa nila minahal. Anak ko siya, Emma, biglang sabi ni Mang Kanor habang nakatingin kay Tony. Laking gulat ko, alam na pala niya simula't simula pa. Ang sorpresa ay hinayaan niya ang lahat dahil gusto niyang makita kung hanggang saan ang itatagal ng aking katapatan. Si Tony naman ay natigilan, ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng luha. Ang bawat hati ng aming istorya ay biglang nagkaroon ng malinaw ngunit masakit na kahulugan. Ang paninilip at pagsasalisi ay natapos sa isang masaklap na katotohanan. Nagkaroon ng malaking gulo sa boarding house pagkatapos nyon. Nag-empeke si Tony at umalis ng walang paalam. Si Mang Kanor naman ay naging tahimik at hindi na ako kinausap. Ang banyo na dati ay lugar ng aming mga lihim ay naging simbolo na lang ng lungkot. Ang ligaya na aming pinagsaluhan ay naging abo sa isang iglap. Sa edad na 21 natutunan ko ang pinakamahalagang aral. Ang pag-ibig na itinayo sa kasinungalingan ay kailanman hindi magbubunga ng tunay na kapayapaan. Lumipas ang mga taon, iniwan ko ang Moraita at nagtungo sa ibang bansa para magbagong buhay. Bit-bit ko ang bawat alaala ng schedule, ng paninilip at ng dalawang lalaking nagpabago sa aking pananaw sa buhay. Ang bawat ligo ko sa ibang bansa ay nagpapaalala pa rin sa akin ng kaba at saya sa lumang boarding house. Ang sorpresa ng buhay ay hindi mo alam kung kailan ka sisingilin sa iyong mga pagkakamali, ngunit laging may pagkakataon para sa isang bagong simula at pag-asa. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat mula kay Tony. Nahanap na niya ang kanyang kapayapaan at nagkaayos na sila ni Mang Kanor. Nagpasalamat siya sa akin dahil sa kabila ng lahat, naging tulay ako para magkakilala silang mag-ama. Ang bawat hati ng aming nakaraan ay dahan-dahan nang naghihilom. Ang ligaya na akala ko ay nawala na ay bumabalik sa anyo ng pagpapatawad. Ang kwento ni Emma sa Moraita ay hindi lang pala tungkol sa tukso, kundi tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Dito nagtatapos ang aking karanasan. Ang buhay sa Maynila ay sadyang mapaglaro at puno ng mga bintanang bukas sa paninilip ng tadhana. Natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa at pahalagahan ang katapatan higit sa anumang panandali ang saya. Sa huli, ang pinakamasarap na pakiramdam ay ang makatulog ng mahimbing sa gabi nang walang itinatagong schedule, alam na ang bawat bukas ay haharapin mo ng may malinis na puso at bukas na isipan sa anumang ligaya na darating. Sana po ay may natutunan kayo sa istorya ni Emma at Mang Kanor. Salamat po ulit sa inyong panunood. Sana po ay lagi kayong tumangkilik, mag-subscribe at mag-like, share and make comment. Thank you.